Mga kabayan, nakakulong na ngayon ang accountant ni Banban Tarlac Mayor Alice Go na si Nancy Gamo. Ito ay matapos ipaaresto ng Senado. Pero ang pinaka-mastermind at target na mahuli na si Alice Go ay bigo na matagpuan sa mga registered address nito. Ayon sa report, may 2 buwan nang hindi umuwi si Alice Go sa kanyang tinutuluyang farm sa Banban Tarlac. Maging ang mga empleyado at kasamahan ng alkalde ay hindi na rin siya makontak. Ayon kay acting mayor ng Banban Tarlac na si Ding Ananciacion, kahit siya ay wala ng komunikasyon at hindi makontak ang suspendidong alkalde. Wala na kami pong communication. Blackout po. Yung mga telepono niya, tinatawagan po yata siya, wala po, blackout na. Pati ng Facebook po, wala na po. Dahil dito pinayuhan na rin ni Attorney Stephen David ang kanyang kliyente na lumutang na at sumunod sa legal process dahil hindi naman daw pwedeng magtago habang buhay. Always ang advice ko is to follow the legal processes, diba? Kasi yan naman, hindi ka naman pwedeng magtago habang buhay. Sa isang panayam, inamin ni Senator Sherwin Gatchalian na nahihirapan silang matagpuan ang suspendidong alkalde dahil sa iba't ibang address ito dito sa Maynila at sa probinsya. Maging ang mga kasamahan ni Alice Go at ang kanyang mga kapatid at magulang ay hindi pa rin mahagilap. Hindi pa siya nahahanap. No? Kahapon ay ang report sa akin, hindi pa rin nahahanap yung magkakapatid. Hindi pa rin mahanap si Dennis Cunanan. Ang nakita lang ay si Nancy Gamo. Ito yung accountant nila na merong ring link doon sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya obviously nagtatago itong mga taong to. Nagtatago sila at hindi sila nagpapahanap. Pinuntahan kasi ng mga tracker teams yung lahat ng registered addresses ni Alice Go at ang kanyang pamilya. Marami kasi siyang registered addresses. Meron sa Valenzuela, meron sa Tarlac, meron sa Marilao, meron sa QC. Marami siyang registered addresses. No? Lahat ito naman ay pinuntahan at binigyan ng arrest order pero walang nakikitang huwaping doon. Gayunpaman, naniniwala si Gatchalian na hindi pa rin nakakaalis ng bansa si Alice Go dahil nakaalerto na siya at ang kanyang pamilya sa lahat ng paliparan sa buong bansa, bunsod na rin ng paglalabas ng cite in contempt ng Senado noong nakaraang pagdinig. Sa impormasyon namin, nandito pa siya. Hindi na siya makakaalis gamit yung ating mga paliparan, yung ating mga airport dahil mayroon ng hold departure order. Pagtapos kasing nag-rule ng contempt ang Senado, kaagad pinilitan yung kanyang status ng hold departure order at hindi siya makakaalis ng bansa natin gamit yung mga airports natin dahil hihintuin siya ng immigration officer. Sa huli, sinabi ni Gatchalian na dapat irespeto ni Alice Go ang batas at huwag niyang bastusin ang Senado, lalo't halal siya ng taong bayan bilang mayor. Naniniwala rin si Gatchalian na ang hindi paglutang ni Alice Go at ang kanyang pagtatago ay indikasyon na guilty siya sa mga kasong ibinabato sa kanya. Nasabi ko na sa balita to, lahat ng news agencies kinikerry ito. So alam mo na meron kang arrest order. Kung ikaw ay merong respeto sa batas at wala ka naman tinatago, magsusurrender ka. Pero dahil nga hindi siya nagsusurrender voluntarily, ang para sa akin, ibig sabihin nito ay guilty siya. Ang nakikita kong mensahe dito, meron siyang nalalaman at guilty siya kaya hindi siya nagpapa-aresto. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, totoo kaya na nakatakas na si Alice Go at nakalabas na ng bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nahuli na ang accountant ni suspended Banban Mayor Alice Go na si Nancy Gamo kahapon. Sa larawang ito, makikita siyang sumasailalim sa isang medical examination sa Senado. Isa siya sa 8 pinaaresto ng Senado matapos hindi sumipot sa mga pagdinig tungkol sa iligal na pogo. Ang suspendidong alkalde naman na si Go, hindi rin natunton ng mga otoridad sa kanyang tirahan sa Bamban. Bigo rin silang makita ang mga kapatid ni Go na sina Wesley, Sheila at Simen. At maging ang mga sinasabing magulang niya na sina John Zongo at Wen Yilin.
Hindi rin mahagilap ang Bamban Pogo representative na si Dennis Lacson Cunanan. Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon ang suspendidong alkalde at iba pang may kinalaman sa umano'y iligal na pogo. Kahit mga kaalyado ni Go sa Bamban, wala raw alam sa kanyang kinaroroonan. Wala na kami pong communication. Blackout po. Yung mga telepono niya, tinatawagan po yata siya. Wala po, blackout na. Pati ng Facebook po, wala na po. Sa isang Facebook post nitong Biyernes, sinabi ni Go na hindi siya susuko sa mga pagsubok na kanyang kinaharap. Dagdag pa niya, pansamantala lang ang lahat ng ito. Una nang sinabi ng kanyang mga abogado na hindi muna siya makadadalo sa mga pagdinig sa Senado dahil sa problema sa kanyang mental health. Pero pinayuhan na rin siya ng kanyang legal team na lumantad na. Always ang advice ko is to follow the legal processes. Diba? Kasi yan naman, hindi ka naman pwedeng magtago habang buhay. Ngayong araw binalikan ng News 5 ang farm kung saan umano lumaki si Go. Pero sarado ang gate nito at wala ring taong umarap sa aming team. Nakapaskil pa rin sa harap ng farm ang biosecurity measure warning. Ibig sabihin, hindi basta-basta nagpapapasok ng bisita dahil may sakit umano ang mga hayop sa loob. Suportado pa rin naman ng ilang residente ng Bamban ang kanilang suspendidong alkalde. Nakasabit sa kanilang mga bahay ang mga tarpaulin na may mensahe ng pakikiisa kay Go. Mukhang bigo po ang bigo yung Senate Sergeant at Arms na mahanap si Mayor Go. Anong binalita po sa inyo, sir? Hindi pa siya nahahanap, no? Kahapon ay ang report sa akin hindi pa rin nahahanap yung magkakapatid. Hindi pa rin mahanap si Dennis Cunanan. Ang nakita lang ay si Nancy Gamo. Ito yung accountant nila na merong ring link doon sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya obviously nagtatago itong mga taong to. Nagtatago sila at hindi sila nagpapahanap. Pinuntahan kasi ng mga tracker teams yung lahat ng registered addresses ni Alice Go at ang kanyang pamilya. Marami kasi siyang registered addresses. Meron sa Valenzuela, meron sa Tarlac, meron sa Marilao, meron sa QC. Marami siyang registered addresses, no? Lahat ito naman ay pinuntahan at binigyan ng arrest order pero walang nakikitang whopping doon. So ibig sabihin, pwede na nating i-conclude na nagtatago si Mayor Go. Kasi baka sabihin niya, hindi nyo na lang ako naabutan. Nandito ako sa bahay ko, nagpapahinga, hindi tayo nagkita eh. Well, buong bansa ay alam na merong arrest order eh. Last Friday pa, binabalita na ito. Nung Sabado, inirelease yung arrest order at pinag-usapan rin to nung pagdinig nung Wednesday. Kaya pagdating sa impormasyon, alam ng buong bayan na merong arrest order. At yung formal na dokumento, Saturday, Sunday, ay pinaikot para i-receive nung kanyang mga registered addresses. Pero hindi nga siya makita at wala talagang taong nakikita, no, kung hindi yung mga helper doon. Opo. Ako nakikita ko nagtatago talaga siya, nag-evade siya ng arrest. Pero ang tanong, Sen, andi dito pa kaya sa Pilipinas? Sa impormasyon namin, nandito pa siya. Hindi na siya makakaalis gamit yung ating mga paliparan, yung ating mga airport. Dahil mayroon ng hold departure order. Pagtapos kasing nag-rule ng contempt ang Senado, kaagad pinilitan yung kanyang status ng hold departure order. At hindi siya makakaalis ng bansa natin gamit yung mga airports natin dahil hihintuin siya ng immigration officer. Baka Sa po impormasyon namin, nandito pa naman siya. Okay. Baka po nasa ospital. Di ba sabi niya ang excuse niya, she's not feeling well, she's stressed, she's baka nasa ospital po, hindi ko kaya. Dapat nagpaalam siya ng gano'n, no? Pwede naman yung kanyang doktor mag-release ng medical certificate. Kung legitimate naman yung kanyang karamdaman, pwede mag-release ng medical certificate yung kanyang doktor para mabigyan tayo ng impormasyon. Ang problema, 2 days na nag-iikot yung mga tracker teams natin, walang nakikita eh. At lahat ng mga registered addresses ay pinuntahan. At nasabi ko na sa balita to, lahat ng news agencies kinikerry ito. So alam mo na meron kang arrest order. Kung ikaw ay merong respeto sa batas at wala ka naman tinatago, magsusurrender ka.
Pero dahil nga hindi siya nagsusurrender voluntarily, ang para sa akin, ang ibig sabihin nito ay guilty siya. Ang nakikita kong mensahe dito, meron siyang nalalaman at guilty siya kaya hindi siya nagpapa-aresto. Opo. So, sa ganyan pong sitwasyon na hindi natin mahanap, nagtatago lang naman, anong susunod na mangyayari po, Sen? Tuloy-tuloy yung paghahanap ng ating mga tracker teams at yung mga inorganized na mga teams, tuloy-tuloy yung kanilang paghahanap. At ang recommendation ko nga sa ating security office, expand na nila to tap yung mga other enforcement agencies. Tulad ng Bureau of Immigration, tulad ng NBI. Ang Senado kasi gumagamit at nakikipag-collaborate o nakikipag-partner sa mga ibang enforcement agencies natin, kasi tulad ng PNP, dahil ang lawak ng PNP, bawat sulok may PNP. So humingi na ngayon ng tulong sa PNP at sa iba pang enforcement agencies para lumawak yung paghahanap dito sa mga taong to. Senator, ano pa po ang kailangan natin kay Mayor Go? Bakit nga po natin siya pinatatawag? Pakipaliwanag nyo nga po. Kasi nakailang beses na rin naman siya. Ano pa yung kailangan itanong natin sa kanya pagbalik niya sa Senado? Anong impormasyon pa? Unang-una, dalawang beses hindi siya pumunta sa Senado. At ito ay pagbabaliwala ng proseso at mandato ng Senado. Para sa akin, pagwawalang respeto rin sa institusyon at kailangan pumunta siya kung siya ay naimbitahan. Pangalawa, doon naman sa kanyang sulat na ibinigay sa Senado, wala naman siyang lehitimong dahilan kung bakit hindi siya makakapunta. Nagbigay siya ng mental health problem pero wala namang doctor certificate. No? Kaya katakataka na meron kang condition pero walang doktor na gusto mag-certify sa iyo. At pangatlo, maraming yung AMLAC report na napaka-importante dahil ito ay isa sa pinakamahalagang aspeto nitong POGO ay hindi pa ngayon pa lang nabuksan at personally ako gusto kong matanong sa kanya kung saan nanggaling yung perang pumapasok sa kanyang bank account at kung bakit hindi niya rin i-report to sa kanyang income statement at sa kanyang tax returns. So since nandiyan na yung arrest order, hindi na mareretract yan until magkaroon ng pagdinig pa. Sa lumutang yung Angulo partner, I think si Senator Sherwin din yung nagbalutang na 300,000 ang price tag para sa peking birth certificate, peking passport, peking government ID. Yung implication, Senator, di tayo ding mga Pilipino ang mukhang pera at nagpapabayad, hindi ho ba? Napakadumi. Correct. Talagang nakakabahala yun. May mga nakausap akong Filipino-Chinese community na ganun nga raw yung kalakaran, lalo na doon sa mga dayuhan na gustong maging Pilipino ng shortcut. No? Ayaw na lang dumaan ng naturalization process. So parang ang lumalabas na presyo ay 300,000 at makakakuha ka na ng birth certificate at kaya rin lakarin yung driver's license mo at yung passport mo. Kumbaga package deal na yon. At kung makikita natin, meron nga isang lumalabas ngayon na isang municipality sa Davao del Sur na 300, sabi ng NBI, 300 peking birth certificate ang na-detect nila doon. Ibiro nyo, isang lugar na kalayo-layo, kaya mag-issue ng 300 na peking birth certificate. Yun yung Santa Cruz. Talagang nangyayari talaga ito. Nangyayari at dapat may investigahan. Yun yung Santa Cruz, Sa may Davao. Sa Davao? Yun yung nabasa ko sa Davao del Sur. Sus Mario Josep, di sinong korap ang nandun? Di civil registrar? Siya ang nag-i-issue eh. Civil registrar lang naman ang bukod tanging may kapangyarihan na mag-issue eh. Si Mayor nga, hindi nga nag-i-issue yan. Hindi dumadaan yan sa Mayor eh. Nung Mayor ako, hindi naman dumadaan yung mga birth certificate sa akin. Civil registrar lang, pwede na siya mag-issue. Nakakahiya din, partner, At nakakatakot. Nakakatakot. Biro nyo yung nahuli ng NBI. Isang dayuhan, isang Chinese, na hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya. Puro Pilipino. Yung birth certificate galing Davao del Sur. Pati sa airport ata meron din kanina. May binasa kaming news item. Hindi marunong mag-Pilipino.
Pero may, At walang alam pero may tungkol sa papel. pamilya. May Oo. papel siya na ano siya na nagsasabing Pilipino siya. Correct. So makikita natin na talagang rampant, talagang talagang nangyayari ito sa ating bansa at rampant siya at kailangan talagang mahintuto, kung hindi tuloy-tuloy lang 'tong mangyayari at marami pa tayong alice go na makikita. Tingin ko nga maraming alice go na nandyan lang, hindi lang natin nakikita. Meron din po ba kayong update sa mga kapatid ni Alice? Halimbawa, si Sheila Guo. Dahil ang address ng Sheila Guo ay isang Kalantiao Street din. Nag-try din po kami, madam, pero based on the dissertation issued by the several barangay chairmans, ma'am, barangay chairman of Baisa, this is also on Project 8, barangay chairman of Barangay Toro, and barangay chairman of Sangangdaan, there appears no Alice Goo, Wesley Go, Amelito Go, and Amelia Leal, ma'am. So far, dun sa misteryosong paggamit ng pangalang Alice Dialgo, paggamit ng address ng Kalantiao, may nabubuo bang teorya ang NBI? Kung meron bang parang, sabi nga din ni Sen. Nancy kanina, nakapark ng mga pangalan o nakapark ng mga address na ina-access ng mga nag-a-apply para sa clearances under false pretenses? So that the applicant secured NBI clearance to mislead anybody, ma'am. Madam Chair, if I may. Yes, Enjing Goy. Mr. Kawada, bago mag-apply yung isang tao ng NBI clearance, ano hinihingi ninyo? Either they will submit two identification card cert and birth certificate. Wala kayong hinihingi ni barangay certificate na nakatira siya sa... Any particular na government barangay? issued ID, sir. Ha? Government issued ID. Okay, Your Honor. base sa mga sinasabi mo, tila mo kang wala na yata tayong pag-asa na makita yung isang Alice Lealgo. We are Tama. still doing our best, sir, to locate these personalities. So kung hindi ba kayo humingi ng tulong sa iba't ibang, halimbawa yung ating Philippine National Police, di ba kayo humingi ng assistance para tulungan kayo? We seek assistance from other agencies, sir, like LTO. So and, do you think mahanap nyo itong isang Alice Go? Yes, sir. Do you think so? Yes, sir. Can you give us a timetable? No. There are also other teams locating these personalities, sir. Like So our, you can give an assurance before this committee that you can find her, you can locate her. The other Alice Go. Assistant Director Magno. Mr. Chair. Madam Chair. Po, sinusubukan po nating hanapin hanggang ngayon ang itong mga tauhan po na to, no? Ngayon po, with your indulgence, Madam Chair, mayroon pa po kasi kaming nakita sa ating records na lumalabas na ang si Sheila, si Wesley, at si Alice Go ay sabay-sabay pong nag-apply ng NBI clearance. Ito po ay nakapetsa nung nakapetsa po ito nung 2021. Sabay-sabay po sila nag-apply. At meron po rin tayong nahanap na isa pa pong NBI clearance, no, sa aming files na nagngangalan din pong Sheila Go Ilial. Subalit sa ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan nito kaysa doon po sa Sheila Go na sinasabing kapatid. At ito po ay kasabay din nung application nung nauna pong Alice Go na may petsang November 3, 2006. Para po sa katanungan ni Madam Chair. Yes, Mr. Senator. Hindi, may balik ko lang yung tanong ko rito kay Mr. Kawada. So can you give an assurance before this committee that you can locate her in due time?
Kasi sinama yun. You're confident kanina with your answer that you can locate her. Sa Mike po, Special Investigator. We will try our very best, sir, to locate. Dahil palagay ko siya na lang yung missing link dito sa investigasyon na ito. Yes. All right. Thank you. Madam Salamat, Chair. Sen. Jingo. Yes, and Madam Nancy. Chair, hindi. Noong nag-apply ho ba yung isang Alice Guo noong 2005, was she issued the NBI clearance? Meron po. And Madam Chair. nung nag-apply naman ho si Mayor Alice noong 2021, was she issued the NBI clearance? Meron din po. Madam Chair. So hindi ho nag-appear dun sa database nyo na noong 2005 may isa pang Alice Guo. Ang nangyari po kasi ay noong 2005 ay iba pa po ang sistema natin noon. Manual po ito. Ito pong mga since 2015 po ay dito po tayo nag-umpisa na magkaroon ng automated application po ng mga NBI clearances. Pagdating naman po dun sa tanong niyo, ma'am, ay hindi po ba nag-alarm na merong same name, no? Usually po ang mag-a-alarma lang po sa ating sistema ay sa ating criminal history system. Ibig sabihin po kung kayo po ay nakasuhan, ay doon pa lang po lalabas yung pangalan nyo na kayo po ay may kaso. Pero kung wala naman po kayong kaso, nagkakaroon po, katulad ng nangyari na ito, na parehas ang pangalan, pero lumalabas na parang magkaibang tao at magkaiba rin ng fingerprints. Dito lang po natin na-check nung na-retrieve po natin ang ating mga files, Madam Chair. Madam Chair, in light of this discovery, I think baka kailangan gumamit yung NBI ng technology wherein kahit yung data was acquired before 2015, masasama pa din dun sa sistema nila because apparently hindi na-alert ka agad nung nag-apply ng 2021 kasi merong data in possession ng NBI na hindi niya nasama dun sa system nyo. So, Madam Chair, maybe as part of your committee report, the committee can propose kung paano mabibigyan ng solusyon because I would assume na marami pang cases, marami pang data ang NBI before 2015 na baka nagagamit na ngayon as for them to get an NBI clearance at alam nila na hindi sila mag-a-alert kasi nga alam nila na yung data ng NBI hanggang 2015 lamang. Thank you, Madam Chair.